5 kandidato ang nagparehistro para sa pagkamayor ng Cebu City matapos ang 8 araw na COC filing ayon sa datos ng COMELEC. Nagbigay naman ng sorpresa at mga kapanapanabik na eksena ang paghahain ng COC ng iba o iba pang nais tumakbo sa 2025 midterm elections sa probinsya ng Cebu. Narito ang balita ni Genevieve Ocampo. Unang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy or COC si Cebu City Mayor Michael Rama na muling tatakbo sa ilalim ng Partido Barok, Team Rama. Siya ay nakipag-alyansa sa bagong sugbo ni Franklin Ong, presidente ng Liga ng Mga Barangay. Una ring nag-file ang ibang mga kandidato tulad ni na dating PIDEA 7 Director Yugi Ruiz at Julito Co. Araw ng Martes, Oktubre 8, o huling araw ng COC filing, naghain din ng kanilang mga COC sina Acting Mayor Raymond Alvin Garcia at Attorney Joey Dalus. Si Garcia ay tatakbo bilang mayor habang si Dalus naman ay tatakbo bilang vice mayor sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas Kusog Panaghiusa Alliance kasama ang kanilang mga kaalyado. Samantala, ang Bando Osmeña Pundok Kauswagan or BOPK na pinamumunuan ni Konsehal Nestor Archival at dating Mayor Thomas Osmeña ay naghain din ng kanilang mga COC kasama ang kanilang mga taga-suporta para sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Sa Mandaue City, 2 oras bago ang pagsasara ng COC filing, formal na naghain ng kandidatura ang Team Mandaue sa pamumuno ni Mayor Jonas Cortez. Muli silang makakaharap ng kampo ng Mauano na nagparehistro na noong Lunes sa ikalawang pagkakataon mula 2007. Nagsama-sama ang mahigit 20,000 taga-suporta ng Team Mandaue na nakasuot ng green at yellow-green na damit papunta sa COMELEC. Kaakibat ni Cortez sa Vice Mayoral race si Glenn Bercede, kasama rin nila si Attorney Rigal Oliva na tumatakbo bilang kongresista matapos magbitiw bilang City Treasurer. Makatutunggali ni Oliva si incumbent Congresswoman Emery Lollipop Wano Dizon. Samantala, nagulat ang grupo nang biglang umatras si board member Glenn Soco sa kanyang kandidatura matapos siyang kunin bilang running mate ni Governor Gwendolyn Garcia para sa pagka-vice-gobernador, dahilan kung bakit sila'y nagdaos ng agarang pagpupulong. Ayon kay Cortez, naguluhan sila sa pangyayaring ito, ngunit positibo nilang tinanggap ito dahil isang malaking karangalan para sa kanila na may taga-Mandaue na tatakbo bilang vice-gobernador. Sa Lapu-Lapu City, isang nakakagulat na hakbang naman ang ginawa ni na Mayor Jonard Ahong Chan at Congresswoman Maria Cynthia Cindy King Chan, kung saan sila ay nagpalit ng posisyon para sa 2025 midterm elections. Si Ahong ay tatakbo bilang kongresista habang si Cindy ay tatakbo bilang mayor, kung saan maging katunggalin nito ang dating alkalde na si Paz Radaza. Si Vice Mayor Celedonio Celsisitoy ay muling tatakbo bilang vice-mayor sa ilalim ng Team Kaabag. Sa provincial elections, formal na naghain ng COC si Pamela Baricuatro para sa pagkagobernador ng Cebu. Kasama siya ni Cebu City Mayor Mike Rama at City Administrator Attorney Colin Russell na sumuporta sa kanya sa paghahain ng kanyang kandidatura. Tatapatan niya si incumbent Governor Gwendolyn Garcia na naghain din ng COC para sa kanyang ika-6 na termino. Ayon kay Garcia, hindi siya kaalib sa anumang national party, ngunit buo ang suporta ng One Cebu sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, mayroon pa siyang mga unfinished business o mga proyektong nais niyang tapusin sa kanyang susunod na termino. Ang running mate ni Garcia ay si Glenn Anthony Soco na muling tatakbo bilang vice-gobernador sa ikatlong pagkakataon. Naghain din ng COC si dating DILG Undersecretary Joselito Ruiz para sa pagka-vice-gobernador bilang isang independent candidate. Bagamat masasabi nating aasahan ang mas mainit pang mga eksena at labanan sa larangan ng politika dito sa Cebu, habang papalapit ang 2025 midterm elections ay naging maayos at mapayapa naman ang 8 araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito ang iyong citizen correspondent mula Cebu, Genevieve Ocampo, SMNI News.